Bakit mas maraming buwis ang binabayaran ng Pilipino kaysa sa ibang bansa? Pero mas mahirap pa rin tayo. Ikaw ay nagbabayad ng buwis. Pero saan napupunta ang pera mo? Tuwing bumibili ka ng gasolina, may buwis. Tuwing kumain ka sa labas, may VAT. Tuwing makatanggap ka ng sahod, may withholding tax. Ang Pilipino ay isa sa mga pinaka-taxed na tao sa Asia. Pero bakit? Kahit gaano karami ang ating binabayad, parang walang nangyayari? Ito ang kwento ng buwis sa Pilipinas. Mula sa panahon ng mga Espanyol hanggang sa energy crisis ngayon ng 2026. Ang unang buwis ng Pilipino, buwis sa dato. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, nagbabayad na ang mga Pilipino ng buwis. Ito ay tinatawag na buwis o handog. Ibinibigay sa dato ng barangay bilang kapalit ng proteksyon. Hindi ito pera, pwedeng pagkain, ginto o trabaho. At ang mga alipin o uripon, wala silang karapatang magbayad dahil sila mismo ang ari-arian ng dato. Ito ang simula ng isang sistema na patuloy na nagbabago. Pero ang Pilipino, lagi pa ring nagbabayad. Nang dumating ang mga Espanyol noong 1521, dinala nila ang pinakamalupit na sistema ng buwis na naranasan ng Pilipino. Una, ang tributo. Bawat lalaking Pilipino na may edad 16 hanggang 60 ay kailangang magbayad ng 8 reales o katumbas ng 1 pisong pilak sa hari ng Espanya taon-taon. Pangalawa, ang polo y servisyo. Sa pilitang trabaho ng 40 araw bawat taon, hindi ka pwedeng tumanggi. At pangatlo, ang sedula. Noong 1884, pinalitan ng sedula ang tributo. Kailangan mong dalhin ito saan ka man pumunta. Kung hindi mo maipakita sa Guardia Civil, priso. Ito ang dahilan kung bakit nang sisimulan ng revolusyon ng 1876 ni Andres Bonifacio, ang unang ginawa nila, pinunit ang kanilang sedula. Nang pumasok ang mga Amerikano noong 1878, pinalitan nila ang sistema, pero hindi nila tinanggal ang buwis. Noong Hulyo 2, 1904, itinatag ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang unang income tax ay ipinakilala noong 1914. Mabilis na lumaki ang sistema. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, patuloy na nagbabago ang tax system. Marcos era, Cory era, hanggang sa Train Law ng 2017 ni Duterte. Ang Train Law ay nagbaba ng income tax para sa mga ordinaryong manggagawa. Maganda iyon. Pero nagtaas din ito ng excise tax sa gasolina, sigarilyo at sugar drinks. Kaya parang nag-ipon ka sa isang kamay, tapos naggastos sa kabilang kamay. Ngayon, bakit mas maraming buwis pero mas mahirap pa rin? Ngayon sa 2026, nasa gitna tayo ng energy crisis. Ang presyo ng gasolina ay tumaas dahil sa giyera sa Middle East. At ang gobyerno, nagsuspend ng excise tax sa LPG at kerosene. Maganda iyon. Pero ang katotohanan ay ito. Kung tinanggal ang excise tax, mawawalan ng hanggang 136 na bilyong piso ang gobyerno. Saan kukunin ang pera? Sa ibang buwis. At ito ang problema ng Pilipinas. Hindi kulang ang buwis na kinokolekta natin. Ang tanong ay, saan napupunta ang pera? Korupsyon, leakage, maling pagkakagamit. Ang ibang bansa tulad ng Singapore, kahit mas mababa ang tax rate, mas maraming serbisyo ang natatanggap ng kanilang mamamayan. Hindi ang problema ay ang halaga ng buwis. Ang problema ay ang kung paano ginagastos ang buwis. Ang bawat pisong binabayad mo sa BIR ay dapat bumalik sa iyo sa form ng magandang daan, ospital, paaralan at serbisyo. Pero sa Pilipinas, malaking bahagi ng buwis ay napupunta sa utang ng gobyerno, sa korupsyon at sa mga proyektong hindi natapos.
Ang tanong na dapat mong itanong sa bawat halalan, hindi sino ang mas gusto ko, kundi sino ang talagang gagamitin ng aking buwis ng tama. Dahil ang buwis ay hindi lang numero sa payslip mo, ito ang dugo ng bansa. Ano opinion mo dito? Comment ka sa baba. Kung gusto mo pa ng ganitong content, please follow, like at share.